hayaan na po natin yung dalawa. Ano? Kung may mga sponsors man, dapat ay alamin natin yung boundaries natin, no? Huwag tayo manghimasok sa buhay nilang dalawa. Ako mismo guys na tumutulong sa kanila, hindi ko pinapakalaman yung private life po nila. Ano? Kahit si Beyonce, yung private life niya, hindi po porke tayo yung tumulong, is may karapatan na tayo na parang hawak na natin. Ayan, muli nagbabalik po yung lingkod guys. Isang mapagpalang araw, gabi sa ating lahat, saan man kayong sulok ng mundo. Mega love shoutout sa lahat ng ating mga minamahal na viewers. Dito, ayan, siguro naman ito ay matutuldo ka na, no? Pero parang humirit pa yata si Dr. Love kagabi. Ayan, ang ating pag-reaction naman ay kumbaga parang opinion lang naman natin. Wala naman tayong, hindi naman sabi ko nga sa inyo ay tayo magiging one-sided dahil yung aking huling vlog ay kumbaga mas maganda magsalita na lang yung sponsor. Kung totoo, kung hindi, pwedeng sila yung magpaliwanag. Kaso dito guys, parang lumalabas na wala naman kalaban ang Kalingap o ang si Dr. Love. Kasi wala man nagsasalita mga sponsor and wala rin po mailabas si Dr. Love na ebidensya. Yan. Ang sabi nga ni Dr. Love, ilalabas niya daw sa korte. Yan. Pero wala man nalalaban. Eto na. Siguro naman ay matutuldo ka na dahil sabi ko nga sa inyo ay ayun na. Sino ba talaga ang nag-ingay? Ay tayo may nakikireaction lang. Pero saan ba nag-umpisa ang gulo? So nag-voice out lang si Edo, nagsalita lang ng kanyang nararamdaman and pinasundan ni Dr. Love so hanggang sa na-reaction na nga ng lahat-lahat. Kanya-kanya namang mga opinion ang mga binigay ng bawat isa. Kumbaga, for example, yung kagaya ng sa akin, kumbaga sabi ko, anong kahinatnan? Pag sobrang na-stress na sa Edo, si Beyonce yung mabubuntunan dito ng, kumbaga sa kanya lahat, matatabak ang bandang huli na siya yung magiging kawawa. Ayun. Eto na, nagsalita na si Kalingap Rab. O, yun na, no? Pero sabi ko nga sa inyo, si Dr. Love, nakailang live, nakailang topic, kasama din si Red Zane. Tayo man ay nagtatopic, opinion lang, pero walang nailabas na ebidensya, walang kalaban. Walang lumalaban. Meron lang nag-iingay. Yan. Sino? Shout out kay Dr. Love. Eto na guys, nagsalita na si Kalingap Rab. Baka gusto niyo panoorin yung kabuuan video dahil kunti lang yung paririnig ko. Eto na. Sa totoo lang, wala naman pong issue talaga sa EDSI. Yes. Wala naman pong issue eh. Isang nga, nagugulat na lang ako sa reason, sa issue. Sabi ko, napakababaw naman ng ano na to. Hindi naman po. Wala namang issue, walang problema ang EDSI Lab Team. Wala po. Walang problema ang EDSI Lab Team. Nasaan ba ang problema? Di umano nga ay sabi, sponsor nga daw, naninira daw, wala nga may labas na resibo. Yun lang naman yung hinihintay natin. Pero sabi nga ni Dr. Lab, ilalagay sa tamang, ilalabas niya sa korte. Pero wala nga issue nga. Wala nga issue tuloy. Talaga siya issue. Di ba? Yung dalawa nga po, walang problema yung dalawa eh. Tapos, yung lugod mga nasa paligid, nagkakaroon ng problema. Yun. Di ba? Nagkakaroon ng problema dito sa paligid. Ay, ang tanong, sino ba ang gumawa nga ng issue? Nagkakaroon pa na si Sian dito. Nadamay pa si Kuya Putput. Si Kuya Putput daw ang nag-umpisa. Pero sabi ko nga sa inyo yung kay Edo, ito ha, ay lilinawin natin. Sa Edo nag-voice out. Nagsabi lang ng kanyang nararamdaman. Kasi nga, medyo nahihigpitan yata. Sinisira daw. Siguro enough na yon. Ang problema nga, humaba pa ng humaba si Dr. Love. Nakailang live and ang dami pasabog ni Dr. Love. Lahat na pinasabog. Pero ilalabas daw niya ang ebidensya sa korte. Yun, nasa paligid ay umingay. Pero kasama talaga ito sa pag-artista talaga ay napapag-usapan na ito, papag-usapan. Pero ayun na, naku, Kuya Putput, ang dami si Kuya Putput. Dahil si Kuya Putput, napangalanan kagabi na name drop ni Kalingap Rab dahil si Kuya Putput daw yata naglaot-laot. Tuloy. Kaya, ayun, ano? Walang problema po silang dalawa. Sila po ay okay. Yeah, tama. Sila po ay parehas blooming. Sila ay masaya. So, yun na, nakikita naman na masaya. Masaya naman yung EDSI. Wala naman talaga problema, guys. Kaya yung iba, huwag kayong mababahala. Huwag kayong medyo lumaot lang na lumaot at marami nga pinasabog si Dr. Love. Yan. Pero tuloy tayo, guys. Tuloy tayo. At meron sinabi si Kalingap Rab dito para sa mga sponsor. Ano po? Sa totoo lang, walang problema talaga sa EDSI. Pati sa family niya, walang problema. Okay. Kami po ay okay. No? Hindi ko lang alam kung bakit, saan nanggagaling yung mga yan. Yeah. Hayaan na po natin yung dalawa. Ano? Kung may mga sponsors man, ayun, kung may mga sponsors man. Ayun nga, sabi ni Kalingap Rab, hayaan na lang.
Hindi niya alam kung saan nanggagaling yung mga issue. Ang pinagmulan nga lang nito, guys, yung nag-voice out nga po, si Edo, naglabas sa kanya sa loobin. Medyo humaba lang ng humaba, and na-trigger si Dr. Lab. Na-trigger si Dr. Lab, pinasundan ni Dr. Lab, nagpasabog si Dr. Lab ng ilang mga di umano'y plano ng sponsor, plano wag pasamahin si Beyonce sa Hong Kong. Yun, plano daw yun po ng sponsor, and pinasabog din ni Dr. Lab na di umano, ay ginagamitan natin guys, ang di umano ha, at saka nang daw. Lagi niya pong tatandaan, tuwing tayo nagsasalita, pagka walang kasiguraduhan, yan po ang ginagamitan natin ng di umano or daw. No? Kasi yan, napaka-importanting bagay, napaka-importanting salita po ang di umano or daw. Pag sinabing di umano or daw, walang kasiguraduhan. Hindi yung rektahang sinabing, halimbawa, sinabing hindi na kasasamahin. So doon talagang may kasiguraduhan. Ay, pag sinabing hindi daw, kasasamahin. So, walang, hindi sure. Ayun na, medyo na-trigger si Dr. Lab, nagpasabog at di umano nga sabi ay meron daw inirereto kay Beyonce, pamangkin daw ng sponsor. So, na-trigger si Dr. Lab doon sa pagkakasalita ni Edo, na-trigger lang si Dr. Lab at naglabas na ng ibang mga pasabog. At di umano nga, ay sabi pa ay ang mga titas daw ay kapag si Beyonce daw ay nakatalikod, ay pinagkikismisan. Marami pa yan guys, pwede nyo pong puntahan ang vlog ni Dr. Lab. Ano po? Tuloy tayo. So, ito may panawagan si Kalinga Prab sa mga sponsor. Ito po yung pinaka-importante sa highlight ng ating topic. Dapat ay Wait lang ha. alamin natin yung boundaries natin, no? Wait. Huwag tayong manghimasok sa buhay nilang tema. Kami po ay okay, no? Hindi ko lang alam kung bakit, saan nanggagaling yung mga yan. Yeah. Hayaan na po natin yung dalawa. Ano? Kung may mga sponsors man, dapat ay alamin natin yung boundaries natin, no? Huwag tayong manghimasok sa Alamin yung boundaries, huwag manghimasok. Ayan. Sabi ni Kalinga Prab, dapat alamin yung boundaries kung hanggang saan ka, ano yung kung ano lang yung papel mo doon, ka wag nang manghimasok. O tuloy tayo guys. buhay nilang dalawa. Ako mismo guys na tumutulong sa kanila. Hindi ko pinapakalaman yung private life po nila. Ano? Kahit si Beyonce, yung private life niya, hindi po porke tayo yung tumulong is may karapatan na tayo na parang hawak na natin yung buhay po nila. Ano? Yun. Ito lang yung highlight ng ating topic na merong mensahe nga si Kalinga Prab sa mga sponsor, dapat alam niyo yung boundaries nyo, yung hangganan nyo, kung hanggang saan lang kayo. Limitado kayo. Hindi, kasi pagka tumulong, salamat, na-appreciate naman po yung mga tulong ninyo. Kung tumulong kayo, salamat po. Napakalaking bagay, yan po ay na-appreciate. Pero pag tumulong, dapat tulong is okay na yon. Hindi po pwedeng dumating doon sa puntong parang kayo yung nagdidikta, kayo yung gusto yung masusunod yung gusto ninyo, or kayo yung magmamaniobra. Dinaid pa ninyo ang director. Yon, and wag yung parang porkit nakatulong ay kung umasta ay parang kayo na. Pero alalahanin po natin, bago po kayo ang masunod, meron po dito director si Kalinga Prab. Na si Kalinga Prab po, siya po yun dapat ang magdesisyon kung ito ba ay nararapat, kagaya for example na, di umano ay hindi raw pasasamahin sa Hong Kong, bakit po kayo ay marunong pa sa direktor? Kung yun po yung gusto ni Kalinga Prab na isama dalahin sa Hong Kong, ay wala po, hindi niyo po pwedeng panghimasukan or pakialaman, diktahan or masunod ang inyong gusto or mag-uutos kayo na mag-uutos. Alalahanin po natin, sabi nga ni Kalinga Prab, dapat alam niyo yung boundaries niyo. Yan, no, limit kayo, hindi pwedeng kayo ay nangingialam. Dahil si Kalinga Prab nga po ay hindi nangingialam pagdating sa mga ganyan. Lalo pat kung sila ay nagkakaya mabutihan, ay hindi, personal na yan. Labas ng sponsor doon, no? Tuloy tayo, guys. Saglit lang naman to, guys. Yung gustong panoorin, pwede nyo pupuntahan sa YouTube channel ni Kalinga Prab at itong pinaririnig ko sa inyo, ipatikin lang po ito, no? Medyo maikli lang to, kaya lang tayo natatagalan dahil play stop po ang ginagawa ko para save po ang ating video at hindi po tayo kumbaga ma-detect ni YouTube o ma-take down ng channel natin dahil sa paggamit natin ng maling paraan ng video. So ito lang po ay 1 minuto at 35 minutes. So pini-play stop ko lang. Ang kabuuan video maaari nyo mapanood kay Kalinga Prab. Ano po? Fair use lang po yung ating ginagamit dito para hindi po tayo ma-detect ni YouTube na tayo ay nag-reuse content. Ano po? Tuloy tayo. Dapat matuto pa rin po tayo ng respeto. Yun. Totoo lang, di ba? Ang pinaka-importante sa lahat, respeto. Shout out po sa mga sponsor. Respeto, hindi po tayo po pwedeng magiging bida-bida.
Ayun, sorry sa aking salita dahil ito ay common na nabibigkas ng iba. Pag sinabing bida-bida nangunguna-nguna or sila yung gustong masusunod, sila yung kala mong boss. Yan, ito, ganito lang tayo magsalita pero ito po yung totoo. No, respeto, unang-una, irerespetuhin natin yung leading lady at saka yung leading man and syempre yung director. Irerespeto po natin. As sabi nga ni Kalinga Prab, dapat alam niyo yung boundaries niyo. Respeto lang. Respetuhin natin. Lalo-lalo na kay Kalinga Prab, respeto. Dahil nakakahiya kung si Kalinga Prab nga po, hindi nakikialam. Yun. Ito lang, medyo na, ano lang ako, bumabase lang ako sa video ni Kalinga Prab. Ito ay paalala lang niya sa sponsor. Ano po, guys? Hindi naman talaga sila humihingi sa atin eh. Tayo po yung kusang Wait. po tayong rumespeto. Sa totoo lang, di ba? Hindi naman talaga sila humihingi sa atin eh. Tayo po yung kusang tumulong. Yun, sa mga sponsor. Ayun, mga sponsor, hindi po humihingi. Ang kalingap, and lalong-lalo na ang beneficiary, hindi po humihingi. Kayo po yung kusang lumalapit and tumutulong, yan naman po yung na-appreciate. Salamat po, maraming salamat po. Pero, sabi ko nga, ay pag kayo ay kusang lumapit at nagbigay ng tulong, tulong lang. Alam nyo sana yung boundaries nyo. Huwag kayong lumagpas doon sa hangganan. No po, na kayo na yung magdidikta and may direct contact dahil nga sa pag-adaw sa group chat pero hindi na natin tatapik yung guys at mahahalo-halo lalo ang topic. Dito lang, ang reaksyonan ko lang ay si Kalinga Prab. No? Kayo yung unang lumapit and hindi naman hingi ng tulong. So, salamat sa mga sponsor at napakalaking bagay. Pero ganun pa man, dapat alam natin yung hangganan kung hanggang saan lang kayo. Kumbaga, sasala lang kayo. Hindi nyo pwede pasukin yung kaloob-looban hanggang kung saan man meron doong tukador na merong kumbaga mga lihim-lihim, mga personal na buhay, yung mga hindi nyo na dapat pangialaman, mga ganoon. Walang lihim ha. Yun kumbaga isang halimbawa lang yun na hindi na nila pwedeng galugarin ang kabuuan. For example, sa Kalingap, ano man yung mga plano ng Kalingap ay plano papuntang Hong Kong, so hinahadlangan ng sponsor, hindi raw pwede sumama. Yun yung ibig ko sabihin. Hindi na nila pwede pasukin yung mga bagay na yun. Kung ano man yung plano ng Kalingap, kung meron mang lakaran. No, tuloy. Kaya yun, hindi porke tumutulong tayo, panghihimasukan na natin sila, pangunahan na natin yung mga desisyon nila. So, yun yung masasabi ko dyan. Kasi, no, malinaw. Bigyan natin sila ng, huwag natin silang sakalin. Yes. No? Huwag natin silang sakalin. Ayun na guys, no, yun lang naman yung pakiusap ni Kalinga Prab. Wala naman po masama, hindi kayo dapat magtatampo or sasama loob doon sa pakiusap ni Kalinga Prab kasi yun yung tama na kumbaga hindi naman nga lumapit and sila yung kusang lumapit para magbigay ng tulong and sabi ko nga sa inyo na-appreciate natin yan, magpapasalamat tayo kasi kumbaga katuwang sila sa kagaya may mga beneficiary tinutulungan, so may pabahay, nandiyan may mga sponsor. No, sa pangunguna ng Kalingap, nila Kalinga Prab, na tumutulong, lumilingap sa kapwa, merong mga sponsor na sumusuporta sa programa. Sumusuporta kay Kalinga Prab, nagpapaabot ng tulong to support yung beneficiary. Kaya maraming salamat. Kaya hindi wala sa sama loob. Yun lang. Pero okay na yan. Ayun nga, walang problema doon sa dalawa, kay YP at saka kay Habi. Walang problema doon. Ang problema, yung ito ha, ganito yon nagsalita sa Edo, nag-voice out, naglabas lang naman siya ng kanyang nararamdaman. So, na-trigger, humaba. Si Dr. Love, nagdagdag ng mga pasabog pa. Kaya medyo nag-loud siguro. Siyempre, tayo mga reaktor, nandito lang naman, nag-reaction, nagbibigay ng ating opinion sa maaaring mangyari nga, and kagaya nga kay Edo na naglabas ng kanyang saloob Pero, ayun na guys, okay na po iyan. Siguro, tama na, at wala namang problema sa dalawa, kay EDC, sa EDC, kay Edo and kay Beyonce, wala naman po problema. Nasaan nga ba ang problema? Ang sponsor ba ay nagngangaw din? Wala naman din, hindi naman lumalabas yung sponsor, hindi naman naglalabas sa ebidensya si Dr. Love na siyang hinihingi ng sambayanan, ng taong bayan. Wala din, pero siguro enough na yan. Dahil hindi na kailangan papahabain, pero tayo may nag-reaction, opinion lang to ito guys, at inaayos naman natin ang ating pag-reaction. Yan, wala naman tayo ditong ika nga binibira. Opinion lang, opinion. No. Pero ayun na, okay na yan. Medyo na-trigger lang at sumabog, nadagdagan ng mga pasabog ni Dr. Love, pero ang mga sponsor nga po ay hindi naman nagsasalita. Ang tanong, totoo ba? Yon, ang tanong. Ilabas sana ni Dr. Love yung mga resibo, pero walang ilalabas at sabi ni Dr. Love, sa korte na lang daw niya ilalabas. Pero bakit kailangan pa may kortehan? Meron ba magdidemanda? Wala naman yata. Pero ayun na.
Tuloy lang ang EDSI, mabuhay ang EDSI, at huwag papatinag anumang mga pagsubok, mga hadlang, mga ka-stressang inyong na-absorb dyan, ay ignore, hayaan na lang. Laban lang! And yun na, dahil lang sa mga simpleng usapin or di umano'y naninira or mga titas, lugar lang sa dapat kalugaran, alam nyo dapat ang inyong boundaries. Ayan, yun lang po guys, no? And siguro huling topic na natin ito. At sabi ko nga sa inyo minsan, ako may nagtatopic pero kahit hindi ako sabayin ko, sa ako titigil. Pag kinakailangan na tumigil at enough na, yan, last topic na to patungo sa mga issue na to sa EDSI at walang kalaban, wala ding kumakalaban. Meron man nagpasabog, sino si Dr. Love, gaano katotoo yun, yan. Wala problema ang EDSI, medyo na trigger na lang at nadagdagan ng mga sumbong-sumbong pasabog. Ayan na guys, abangan nyo ako sa aking next video at pakiclick naman po ng thumbs up guys sa mga gusto lang mag-click ng subscribe at ito naman po ay hindi sa pilitan. Pwede nyo naman po i-click yung subscribe, i-click nyo na rin po ang notification bell and supportahan po natin si Kalingap Rob, syempre si Kuya Bal Santos Matubang, ang founder ng Kalingap. Yan, supportahan po natin guys, abangan nyo ako sa aking next video. Ano po?